Una sa lahat, nakatambay lang sa gilid ng kalsada ang lalaking yan nang may dumating na riding in tandem. Nagkahabulan hanggang sa bumagsak sa kalsada ang lalaki. Nakatayo pa ito at tila nagpambuno ang tatlo. Pero nabaril na pala sa binti ang lalaki. Ang iba pang detalye, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. News 5 Exclusive. Mga magnanakaw ng kable sa Binondo, Maynila, kalaboso. Congresswoman-elect Leila de Lima inabsuelto muli ng korte sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ilan pang OFW na lumikas sa Iran, balik bansa na. Ambulansyang mag-aatid ng pasyente sa ospital, na-disgrasya. At Pinay tennis sensation Alex Ayala pasok na sa finals ng Eastbourne Open. Inagawan ng bag at binaril sa binti ang isang lalaki sa Malate, Maynila. Hinala ng pamilya ng biktima, posibleng may kinalaman ng insidente sa sabong. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Hagip sa kuha ng CCTV ang pagdating ng 38 anyos na biktima galing Muñoz Street at naglakad papunta sa isang puting motorsiklo na nakaparada sa tabing kalsada. Ilang saglit pa, nasapul rin sa kuha ng CCTV ang pagdaan ng isang motorsiklo sakay ang dalawang lalaki. Pagdating ng riding in tandem sa harap ng puting motorsiklo, bumaba sila sa kahinabol ang biktima hanggang sa matumba ang biktima. Dito na nakatsyempo ang mga salarin at pilit na inagaw ang sling bag ng biktima. Saka mabilis na tumakas. Base sa report ng barangay, binaril sa binti ang biktima na agad namang dinala sa ospital. Sabi kasi ng pamilya po medyo delikado daw po, kaya naghahanap sila ng dugo na 2 bag para masalinan. Dahil nga po, habang sinusugod siya sa ospital is maraming dugo yung nawala. Tinamaan po siya sa may bandang binte. Ayon sa barangay, delivery rider ang biktima at kilalang sabongero. Parang nabanggit nung isang kamag-anak na talo sa sabong, tapos yung ka-meet up niya po is babayaran niya lang naman po. Ngayon, yun na po yung nangyari. Nagpapagaling pa sa ospital ang 38 anyos na biktima habang patuloy pang tinutugis ang mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sa Maynila pa rin po, huli sa akto ang 2 lalaking nagnanakaw ng kable. Git ng mga sospek, kulang daw sila ng tanso na ibebenta sana nila. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Nakapatong pa sa balikat ang isang lalaki sa kasamahan nito nang mabidyohang may kinakalikot sa sidewalk sa Juan Luna sa Binondo, Maynila nitong Martes. Muli nila itong ginawa at may kinalikot din sa kabilang poste. Target pala ng mga kawatan ang kable ng telepono sa lugar. Nang masigurong wala nang nakatingin, dito na naglabas ng pliers ang isa sa mga lalaki. Tinalon nito ang kable sa kapinutol. Ang hindi nila alam, may concerned citizen nang nakapagsumbong sa mga otoridad. Agad silang inaresto ng mga pulis at dinala sa presinto. Ilang araw bago ang insidente, nakunan pa ang mga suspect sa CCTV na namumutol ng kable. Minsan yan, lulan sila ng tricycle eh. Pagka magnanakaw sila ng cable, siyempre may mobility sila, nakakaigtad agad sila sa pulis. Sa bahaging ito ng Binondo na videohan at nahuli ang mga namumutol ng kable. Depensa ng mga suspect, nagawa lang nila ang krimen dahil kinulang ang tansong nakuha nila mula sa kalakal. Yung mga tanso na una yung kagawa, yung nakaw ba yun? Hindi po sir, sa sa ventilador. Nakalakal po namin. Ilang kilo ba ang target niyo para mabenta yun? 1 kilo lang sir, kulang pa po eh. Mga 3-4. Nasa kustodiyan na ng Masic Police Station ang 2 na maharap sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Muling inabsuelto ng korte si Congresswoman-elect Leila de Lima sa isa sa 3 niyang drug case. Ibinaba ang desisyon 2 buwan matapos ipawalang visa ng Court of Appeals ang pag-absuelto ng mababang hukuman kay de Lima. Pero sa bagong desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court, pinagtibay pa rin ito ang naunang desisyon. Kulang daw ang ebidensya laban kay de Lima at kanyang dating driver na si Ronnie Dayan.
Hindi raw napatunayan na tumanggap sila ng 10 milyong pisong drug money mula sa mga inmate ng Bilibid. Sa ngayon, wala nang kinahaharap na kaso sina De Lima at Dayan. May 15 araw naman ang Department of Justice para iapela ang desisyon. Halos 7 taong nakulong si De Lima bago naabsuelto sa lahat ng kaso. Nakauwi na ang 6 pang OFW na naipit sa giyera ng Iran at Israel. Lahat sila ay pawang galing sa Iran. Sinalubong sila ng ilang opisyal ng gobyerno paglapag sa NAIA 3 kanina. Ayon sa Department of Migrant Workers, 2 pang OFW ang inaasahang uuwi sa bansa mamayang gabi. Sa susunod na linggo naman, 70 OFW pa ang planong pauwiin sa bansa mula naman sa Israel. Nasa level 3 pa rin ang crisis alert sa Israel at Iran. Kaya umiiral pa rin ang deployment ban sa dalawang bansa sa kabila ng ceasefire. Nag-ugat ang sigalot sa pag-atake ng Israel sa nuclear facilities ng Iran. Wala naman pong ulan pero binaha ang ilang bahagi ng Navotas at Malabon dahil sa high tide. Kita sa video ang abot-leeg na baha matapos masira ang isang dike sa barangay San Jose sa Navotas. Umabot na ng mahigit 6 na talampakan ang lalim ng baha. Kanya-kanyang likas ang mga residente. Hindi na rin madaanan ng mga sasakyan ang ilang kalsada. Nagsagawa na ng rescue operations ang lokal na pamahalaan ng Navotas. Ganyan din po ang sitwasyon sa bahagi ng A. Bonifacio Street sa Malabon. Perwisyo na sa ilang motorista ang gutter deep na baha. Isa sa mga tinuturing na dahilan ng pagbaha tuwing high tide ang nasirang Navotas Malabon Navigational Gate. Sa ating ulat panahon, patuloy na umiiral ang southwest monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dyan, asahan na ang kalat-kalat ng pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Kabilang sa mga apektado ay ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Albay, Sorsogon at buong Visayas. Panakanak ang pag-ulan naman ang mararanasan sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at buong Mindanao. Uulanan din ang nalalabing bahagi ng Luzon dahil naman sa localized thunderstorms. Sa ngayon, walang namataang low pressure area o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Susunod, humaharurot na motorsiklo sumalpok sa kotse. At lalaking nagve-video at kinukunan ng litrato ang ilalim ng palda ng mga babae sa tren, arestado. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sugatan ng driver at 4 na sakay ng isang ambulansyang tumagilid sa kalsada, kabilang sa nasugatan ng pasyenteng ihahatid sana sa ospital. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang masapul sa video ang ambulansyang ito sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Bonifacio, Surigao City. Sa sumunod na kuha, kitang tumagilid ang ambulansya sa gilid ng kalsada. Bumangga sa poste at nahagip pa ang nakaparadang motorsiklo. Base sa investigasyon, galing Agusan del Norte ang ambulansya na maghahatid sana ng pasyente sa Surigao City. Iniwasan daw ng driver ang isang motorsiklo pero nawalan ng kontrol ang ambulansya. Madulas din ang kalsada dahil sa pag-ulan. Sugatan ang driver, 3 pasahero, pati ang pasyenteng sakay ng ambulansya. Agad namang nadala ang mga sugatan sa ospital. Sapul din sa video ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang kotse sa Zamboanga del Norte. Sa video, kita ang pagbagal ng takbo ng kotseng pula para lumiko. Kasunod naman nito ang humaharurot na motorsiklo. Dahil mabilis ang takbo, dire-diretsong sumalpok sa likurang bahagi ng kotse ang motorsiklo. Bumagsak ang rider at nahulog sa gilid ng kalsada ang kanyang motorsiklo. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado sa kasong pagpatay ay isang lalaki sa Quezon City. Ang kanyang biktima, kapwa niya negosyante sa palengke.
Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Sa CCTV footage na ito nakuha nung Lunes sa Commonwealth Market sa Quezon City, makikita ang may dadaan na lalaking nakaitim. Susunod ang babaeng nakaputi. Maya-maya lang, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. May tumakbong bystander at sumunod ang lalaking nakaitim. Ang anggulong ito ng CCTV, kitang bumulagta ang babae. Ayon sa pulisya, ang lalaking nakaitim ang bumaril sa biktima na isang 50 anyos na negosyante. May mga tama ng bala sa kanyang ulo. Base sa mga nakakita, after na natumba itong biktima ay nilapitan pa nitong suspect upang barilin uli. Pinifinish pa niya yung biktima upang masigurado na ito ay patay na. Posibleng umanong may kinalaman sa negosyo at pera ang pagpatay. Biktima at itong suspect ay parehong negosyante sa Commonwealth Market at itong biktima naman ay nagpapautang ng malaking halaga ng pera sa mga negosyante doon. 3 araw matapos ang krimen, nahuli ang suspect sa bahay ng kanyang kasintahan sa Barangay Commonwealth. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Pero ayon sa investigasyon, ang 31 anyos na suspect ay posibleng gun for hire. Hindi na na-recover ang ginamit na baril sa krimen, pero nakuhanan siya ng isa pang baril na pasuna ang lisensya. Maharap ang suspect sa kasong murder at illegal possession of firearms and ammunition. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nasabat sa Maynila ang higit 800,000 pisong halaga ng ecstasy na nakatago sa isang parcel. Habang sa Kalinga, winasak ang higit 6 na milyong pisong halaga ng marijuana. Yan at iba pang operasyon kontra droga sa Frontline report ni Elaine Fulgencio. Sinunog ng mga otoridad ang mga tanim na marijuana sa Tinglayan, Kalinga. Nagkakahalaga ng 6.9 milyon pesos ang mga marijuana na natagpuan sa higit 200 ektaryang plantasyon. Hindi naman nadatnan ang may-ari o mga tauhan ng taniman. Ininspeksyon ng mga otoridad ang parcel na ito sa tanggapan ng Philippine Postal Corporation sa Maynila. Tumambad ang higit 500 tablets ng ecstasy na nagkakahalaga ng higit 855,000 pesos. Lumabas sa investigasyon na galing sa Germany ang naturang parcel at naka-address sa Caloocan City ang tatanggap nito. Timbog ang isang lalaking high-value individual sa bypass ng mga pulis sa Tubungan, Iloilo. Nakuha sa sospek ang 135 grams ng shabu na may halagang 918,000 pesos. Na-recover din ang isang revolver. Nahuli ang 4 na high-value individual sa hiwalay na buy-bust operation ng pulisya sa Dasmariñas, Cavite. Nakumpiska sa kanilang 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Sinalakay ng NBI ang isang drug den sa Talisay City, Cebu. Timbog ang 2 lalaki na matagal nang minamanmanan ng otoridad dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Nakuha sa operasyon ng 100,000 pisong halaga ng shabu at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nabisto ang kabastusan ng isang lalaking pasahero sa MRT sa Malaysia. Panggil polis! No, please, I'm begging. Hey, tolong call the police. You buat apa? No. You buat apa? Nahuli ang sospek. Nakita kasi sa kanyang cellphone ang mga litrato at video ng mga kinunan niyang ilalim ng palda ng mga babae. Kabilang sa mga nabiktima, ang misis ng lalaking humuli sa sospek. Nagmakaawa ang salarin at nagpalusot pa na aksidente lang daw niyang nakuhaan ng litrato ang mga babae. Hindi yan bumenta sa mga pulis, kaya sa kulungan ang bagsak niya. Isa na namang overtime thriller ang napanood ng PBA fans sa pagpapatuloy ng semifinals match ng TNT Tropang 5G at Rain or Shine Elasto Painters kagabi. Lamang po sa huling minuto ang ROS pero nagawa ni Calvin Oftana na ipasok ang game-time free throws para dalhin ang laro sa OT. Clutch din sa extra period si Oftana na may dagger 3 with 7 seconds to go. Final score 113-105 at dahil sa panalo ay lamang na 2-0 ang Tropang 5G.
Samantala, wagi naman ng San Miguel Bearmen matapos pataubin ang Barangay Ginebra 100-83. Kahit pa limitado lang ang playing time ni The Kraken, 8-time MVP Junmar Fajardo, nag-step up naman ang ibang Bearmen para ipanalo ang laro. 16 points ang kinamada ni Marshall Lassiter habang 14 naman ang ginawa ni Don Troliano. Sa bench players na nagkatalo sa Game 2 dahil sa panalo ng Bearmen ay tabla na po ang serye nila ng Barangay Ginebra. Namayagpag ang Pinay Power sa Miss Supranational Pageant 2025 dahil 2 Pinay ang nakapasok sa finals. Third runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Tara Valencia. Habang first runner-up naman ang kababayan nating si Ana Lacrini representing Germany. Nakuha naman ni Miss Brazil, Eduarda Brom ang corona. Ginanap ang pageant sa Poland. Susunod, tinaguriang Twitter killer sa Japan, binitay. At Pinay tennis sensation Alex Ayala pasok na sa finals ng Eastbourne Open. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Pinitay na sa pamamagitan ng pagbigti ang tinaguriang Twitter killer sa Japan. Yan ang tawag kay Takahiro Shiraishi na pumaslang sa 9 na biktima. Lahat ng yan ay nakilala niya sa social media platform na Twitter na ngayon ay X na. Ayon sa Ministry of Justice ng Japan, nagdulot ng matinding pangamba sa publiko ang krimen. Ito ang unang pagbitay na isinagawa ng Japan matapos ang halos 3 taon. Abante na po sa finals ng Eastbourne Open sa United Kingdom ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Yan po ay matapos niya pabagsakin ang French na si Barbara Gracheva. Mainit ang naging bakbakan ng dalawa pero sa huli, wagi ang pambato ng Pinas sa score na 7-5, 2-6, 6-3. Ito ang unang beses na nakapasok ang isang Pilipina sa finals ng isang World Tennis Association tournament. Mamayang alas 8 ng gabi naman ang laban niya kay Maya Joint ng Australia para sa titulo. Kasabay nito, inilabas na ang matchups para sa Wimbledon 2025. At makakalaban ni Ayala ang defending champion na si Barbara Krejcikova sa first round. Si Krejcikova ang nakalaban ni Gracheva sa quarters pero maaga siyang umexit dahil sa injury. Magsisimula naman ang Wimbledon sa katapusan ng buwan. The final games have begun. Saktong pang binge watch ang pagsisimula ng final season ng global hit K-series na Squid Game. At kasabay nga niyan, eksklusibong nakakwentuhan ng News 5 ang ilang cast na nakaranas daw ng matinding sepangs. Nasa frontline ng balitan niyan, si MJ Marpori. Yonghee at Cholsu, jump rope tapatan in Thailand. Mga pink at black na kabao sa BGC. At activation site din. May pag-games pa sa South Korea at Parade of Stars. Aba, Squid Game finale fever is so on talaga. Kung ang mega fans nagsisimula na ang sepangs o separation anxiety, lalo naman ang cast na eksklusibong nakatsikahan ng News 5. Si Papa Wiha Jun nga, as Detective Jung Ho, hindi malilimutan ang last day ng shooting. 기뻤습니다. Joyed. First of all, I was happy because it was over. I felt relief as well. And now that we are, waiting for the last season release, today we're having the press conference and now we're holding this interview together as well. And this leaves me with a sense of maybe a bit of sadness, and I feel like I'm sorry to let this go because I've been with this project for so long.
Ilan sa minahal na Squid Game characters ay sina idol-turned-actor player 222 Jo Yuri at si Yim Si-wan. So the biggest learning came from witnessing and the acting of experienced fellow actors and actresses on site. And I think I had an opportunity to become more mature not only as an actress but as a person. At para nga sa cast, ang nabuo nilang bonding will live on forever. Napapanood na ang Squid Game finale sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan po, may sasabihin ka pa. Sige, Hindi, yun nga ang sasabihin ko, parang hindi tayo dapat mag-batter dahil marami pang di nakakapanood. At walang spoilers. Napanood na ba? Natapos yun na ba? Sisimulan ko pa lang mamaya. Yun nga. Ako dalawa pa lang. Kaya yan. Sunod-sunod lang yan. Sino kasama mo, Jess, pag sinimula mo? Siyempre ako lang. Ba't tinatanong yun? Siyempre, ayun ang tanong ng bayan. Sino ba ang ni Jester? Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.